kahit anong anggulo po tingnan ninyo, wala silang jurisdiction, ibalik ninyo si Duterte dito sa bansa. Itong ICC, never na nagkaroon ng jurisdiction mula sa pool sapagkat yung Rome Statute na lumikha sa kanila ay hindi na ilathala sa official gazette na nire-require, mandatory requirement yun at yun din ang sabi ng Korte Suprema. Walang jurisdiction mula sa pool. So lahat na prosedimento na gagawin ng ICC sa bansang ito ay illegal lahat. Matagal lang alam natin, kahit na hindi mo makita yun sa record, hayagan na nga sinabi, di ba? Hayagan na sinabi nila na magko-cooperate sila. Na pag merong request, gagawin nila, patutupan nila. So, useless na yung mga revelation na, nag-uusap pala, sinabi na nga nila, hayagan na nga, sinasabi na noon pa Kaya, kumbaga, nilantad na nila ang kanilang kartada. Kaya nga sinasabi natin, mulat sa poll, plano na nila talaga yan. At hindi lang ang plano Ang plano, to destroy the two Dutertes, sirain ng dalawa. Pero, talagang nakalatag na natatanggalin nila sa pamamagitan either ng impeachment, ng criminal charges, at ng ICC. Lahat na yan ginagamit lang ng mga kalaban ng dalawang Duterte upang sila ay manalo sa kanilang tingin. Kasi alam nila matatalo sila sa 2028 pag si Sara Duterte ang tatakbong presidente. Lalong-lalo pa kung vice-presidente naman tatakbo ng isa. O kaya naman si Robin Padilla ang vice-presidente. Wala silang kalaban-laban. Kaya kailangan talaga, sisirain mo yan. Saka alam mo, ang nakakalimutan ng lahat. At yan ang ididiin namin sa aming sagot doon sa ginawang consolidated comment ng DOJ sa mga nakademanda kasi mataas ng OSD na ang ICC mulat sa pool ay walang jurisdiction at irrelevant na nga yung sinasabing na tayo'y umaklas sapagkat ang original talagang teorya ng Presidente Duterte, to which I agree, ay walang jurisdiction mulat sa pool sapagkat hindi na ilathala ang sa official gazette yung Rome Statute. Ano ba yung Rome Statute? Yung po ang batas na lumikha sa ICC na siyang naging subject matter ng treaty between ICC and the government natin. Hindi ba nagkaroon ng treaty na ratify kaya naging miyembro daw tayo. Pero kahit yan, null and void. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ito po, meron po tayong batas at nagdesisyon na ang Korte Suprema dito. Yung Tañada versus Tovera. Yung pong kasong yon, inihain namin kaming mga abogado. Natatandaan nyo nung sa EDSA Revolution kung sino yung mga abogadong kalaban ni Marcos, no? Yung MABINI, Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, Nationalism, Inc. Ang mga miyembro po doon yan, sila Tañadang yan, sila Rene Sagisag, sila Joker Arroyo, ang inyong lingkod, at nga yan si Bina, yung miyembro din yan. Marami yung mga bata pa kami noon Kami yung nag-file yan kasi nung martial law, naglabas po ng mga dekreto ang nasirang Pangulong Marcos Senior. At nag-alala po kami, hindi alam ng taong bayan kung ano yung mga PD, mga presidential decree yun. Kaya nagpunta ko kami sa Korte Suprema. Yung executive secretary no, si Tovera, sabi po namin sa Korte Suprema, hindi yung po pwede yan. Kasi hindi alam ng tao kung ano ang hindi dapat nilang gawin. Kung hindi, makukulong sila, dadamputin na lang sila. Kaya sabi namin sa Korte Suprema, kailangan po i-compel, orderin ang executive secretary na ilabas ang mga batas na yan at ilathala sa official gazette. Sapagkat ang Commonwealth Act 638, Section 1, particular, nakalagay po doon
na lahat ng mga legislative acts of public interest and of general applicability ay dapat mailithala sa official gazette. Sa ating civil code, ganun din po ang sinasabi. Bago magkaroon ng puwersa ng buhay ang isang batas, ay kailangan mailathala. Bakit po? May dahilan. Kailangan ilathala mo yan upang malaman ng tao kung ano ba ang mga akto na hindi niya pwedeng gawin. Ang mga akto na pwede niyang gawin. Mga akto na pwede siyang ikulong habang buhay, baka pwede pa siyang ibitay. Yun ang tinatawag na due process. Because under the Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Walang mamamayan, natatanggalan ng kalayaan, ng ari-arian at ng buhay kung hindi ito pinadadaan sa isang proseso ng batas. Ano ba yung proseso? Kailangan malaman kung ano ang kasalanan mo at malaman niya ano bang batas yun. Kailangan malaman ko. Otherwise, pag hindi nyo inilathala yan, kung walang ganong regla, sasabihin ng inaaresto mo, bakit? Ba't mo ko inaaresto? Wala akong kasalanan. Hindi, merong batas na nagsasabing kasalanan mo yung ginawa mo. Na, anong batas yun? Hindi ko yata alam yun. Meron ba kayong inilathala sa amin, mga mamamayan, para malaman namin kung anong mali at anong tama? O, yun ang rational. Kasi, pag hindi mo talaga nilathala, yun ang magiging argumento. Pero, ang ginawa ngayon ng ating legal body, nagpasa sila ng batas. Yan nga ang Commonwealth Act 638, Section 1. Lahat ng mga opisyal na gawain ng lehislatura ay kailangang ilathala, ilagay mo sa official gazette. At sa ilalim ng Kodigo Civil, ganun din po ang sinasabi. Walang batas na may patutupad, na walang puwersa, walang epekto kung hindi yan lumabas. O, balikan na natin ngayon. Ito na. Kaya nung nagmi-meeting ko kaming 7 abogado sa Malacanang tungkol dyan sa ICC, yan ang teorya ni Presidente Duterte. Wala yan sa official gazette. So, ang tanong ko nga kay Presidente Duterte noon, Mr. President, are we sure that hindi na-publish? Oh yes, sapagkat ni-research ko yan, talagang wala. Talagang wala jurisdiction. But yung 5 abogado, 7 kami. 5 abogado, sabi niya, sir, may jurisdiction sila sa atin. Kasi nagkaroon tayo ng treaty, tratado, niratify yun ng Senado yan eh. Kaya ang teorya nila, parang nakorek na yung hindi, alam po ba niyo kung bakit? Kasi yung treaty, kasi sinasabi nila, hindi naman kailangan ilathala sa official gazette ang treaty. Teka muna, ano bang laman ng treaty? Ang laman ng treaty, yung batas, yung Rome Statute, batas yun na dapat mailathala sa official gazette. Dahil hindi nga nailathala, so anong pinag-uusapan nating ICC? Anong pinag-uusapan nating Rome Statute? There is no such animal as far as this jurisdiction of this country is concerned. Walang ICC. Lahat na gagawin nila ay null and void from the very beginning. O kaya, ang ginawa ko po nun, dahil nga yung 5 abogado, iba ang kanilang posisyon. Nung mag-break kami, dahil magkakape kami, gabi na ang ginawa ko kagad yung withdrawal. Kasi sabi ko, kung yun lang ang problema ninyo sa jurisdiction, o di mag-withdraw tayo kung talagang sa tingin ninyo tayo yung membro. O di kumalas tayo. Kaya po pinirma ni Presidente yung 4 na pahay ng withdrawal. At in-announce ko ngayon sa press briefing ko nung ako'y tagapagsalita ng Pangulo. Yun ang nangyari. So, eto na. Mapapansin nyo, ang pinag-uusapan palagi yung Rome Statute, yung Section 59, kung ano-ano nga pinag-uusapan. Ang katotohanan niyan, irrelevant na nga lahat yun kasi mulat sa pool walang jurisdiction sapagkat walang batas na ipapatupad dito na nagbigay buhay sa ICC. At doon sa kaso ng Tanyada versus Tobera na inihain po namin mga abogado nung panahon ng martial law, ang sabi ng Korte Suprema, maliwanag, sabi niya, sa ating batas, walang batas na ipatutupad, walang batas na may puwersa,
Walang batas na may epekto pag ito ay hindi mo ilathala sa official gazette sapagkat tatanggalan mo ng karapatan ang mga taong malaman they have the right to be informed kung ano ang batas at kung ano ang mga mali na gagawin mo na maaaring matanggalan ka ng iyong kalayaan, yung iyong buhay o ari-arian. Yan ang pinakamahalaga dyan. Kaya yung sinasabi mo na nag-uusap pala sila, wala nga eh. Walang jurisdiction from the very beginning. Alam na natin yun. Hayag na nga sinabi, magpa-participate tayo, magko-cooperate. Kaya nga hindi ba binabanatan natin sa programa natin. Kaya pati nga yung sasabing under Section 59, kailangan dumaan sa judicial authority, di ba? Pati ho yun, irrelevant na nga yun sa totoo lang. Sapagkat talagang walang jurisdiction mula sa POL. Kaya lang natin pinapasok yung withdrawal. Ipagpalagay na may jurisdiction. Wala pa rin silang jurisdiction ayon sa kanilang batas. Sapagkat hindi rin nila sinunod yung proseso. Hindi lamang proseso dito, pati proseso sila. Mayroon mga abogado. Nangingiti na lang ako, sinasabi nila, hindi, kailangan mangibabaw ang international law sa domestic law. Excuse me, dapat yata bumalik ka sa freshman law. Sapagkat napaka-elementary na yung international law cannot prevail over domestic law. In fact, kahit na ipagpalagay mo na merong ICC na nagkaroon ng jurisdiction in the meanwhile na hindi pa nag-withdraw, tingnan niyo, anong nakalagay? Doon mismo sa batas nila. Ang sabi sa batas, hindi nyo kami pwedeng pumasok ang ICC kung wala ang kalakaran na hindi umuusig yung gobyerno sa mga kriminal o kaya naman wala silang kakayahan na usigin. Madali sabi, ang domestic law ang mangingibabaw. If the legal system is healthy, functioning, at functioning naman talaga ever since, hanggang ngayon, hindi makakapasok ang ICC kahit miyembro ka. Kaya kahit saan yung tingnan, sa lahat. Sasabihin naman nila, hindi, meron kayong obligasyon kasi nung mag-withdraw kayo, iniimbestigahan na namin. Teka muna, ano bang iniimbestigahan nyo? Hindi nyo pa iniimbestigahan proper. Meron tinatawag kasing investigation proper. Meron tinatawag na preliminary examination. Ang ginawa lang ho nila, ibig nilang malaman kung pwede siyang pumasok o hindi. Hindi pa nila iniimbestigahan yung kaso. Dinidetermine nila whether or not the principle of complementarity will apply. Kasi under that principle, very important ho, ang gobyerno willing ba mag-prosecute? Pag willing, hindi sila pa pwedeng pumasok. Ay willing naman ho ang gobyerno natin, hindi po ba? At dalawang presidente na nga pinatalsik natin. Hindi lang pinatalsik. Pinatalsik natin yung isa, dalawa ang pinakulong natin. Marami na tayo. Hindi ba? Ilang daan ba, ilang libo ba ang nakakulong sa atin? Madali sabi, talagang gumagana. So doon lang sa unang requirement na unwilling mag-prosecute, that's the only way they can come in, bagsak na sila. Ano pa? Willing ka nga. Willing. Pero, are you prosecuting them? Ano bang tawag mo dyan sa ginagawa natin? Nandiyan ang hukuman, nandiyan ang prosecution, lahat gumagalaw na. So sa lahat ng dalawang bagay, ay hindi sila pa pwedeng pumasok. Yun ho ang kanilang ginawa, preliminary examination to determine whether or not it can assume jurisdiction. Hindi ho yung preliminary investigation na tinutukoy ng batas nila na kahit na nag-withdraw ka, may obligasyon ka pa. At kahit na nga, ipagpalagay pa rin natin na meron tayong residual obligation, meron pa rin silang batas doon sa kanila na bago mapatupad ang warrant of arrest, kailangan pa rin pumasok sa local court, judicial authority ang tinutukoy. Dumaan kayo dyan, yung warrant of arrest na galing sa atin. Pumunta muna kayo. In fact, kaya makikita nyo, yung domestic law ang binibigyan ng paggalang ng international institutions
Kasi nga, ang regla, ang international law can never prevail over domestic law. The exception is pag pumayag ka. Gaya nga nung maging miyembro ka, pumayag ka. Pero may dalawa pa rin kondisyon. Hindi ka basta pumayag. Kumbaga, isang party lamang. Pag hindi mo nasunod yung dalawa, hindi ka rin po pwede pumasok. Pero ang mahalaga pa rin, at yan ang ididiin namin sa aming komentaryo ng aking anak na si Paulo kung sa aming petition, na itong ICC never na nagkaroon ng jurisdiction mula sa pool sapagkat yung Rome Statute na lumikha sa kanila ay hindi na ilathala sa Official Gazette na nire-require, mandatory requirement yun at yun din ang sabi ng Korte Suprema. Walang jurisdiction mula sa pool. So lahat na prosedimento na gagawin ng ICC sa bansang ito ay illegal lahat. Null and void from the very beginning. At ganun din ang gagawin ng gobyerno ito. Kung sila'y sumama sa ICC, kung sila ay nagpatupad ng illegal na warrant of arrest, sila po ay illegal na nagpartisipa at mananagot din sila. Sapagkat katotohanan, di ba sabi ko sa inyo, ang issue po ngayon ay hindi na si Duterte. Si Duterte ay naging simbolo na ngayon ng oppression, ng paglabag sa saligang batas. Simbolo rin siya ng pagsuko ng soberentiya. Sapagkat pag sinuli mo o sinuko mo ang isang mamamayan na dapat mong proteksyonan, sinusuko mo na ang soberentiya mo sapagkat pinabaya mo makapasok dito ang kanilang sistema legal na meron tayo. Sinakop tayo, isinuko, pinagkanulo pa nga. O kaya, kahit anong anggulo po tingnan ninyo, wala silang jurisdiction, ibalik ninyo si Duterte dito sa bansa. Attorney Sal, ano yung maging accountability ng administrasyon na to, Attorney Sal? Noting, sinabi mo na nga wala tayong jurisdiction, pero nakipag-cooperate sila through the Interpol at isinuko nila si former President Rodrigo Duterte. The officials of this administration are criminally liable for what they did, for the arrest, for the detention, for the kidnapping, and the surrender of the former president to a foreign institution. Criminally liable sila. And when you say criminal liable, from the president to the justice secretary to General Torre na nag-serve ng warrant of arrest na tila police ng ICC, sila ba yung pwedeng maging criminally liable dito? Liable na sila. Pwede silang idemanda at managot sa illegal na ginawa nila sa katauhan ng dating Presidente Duterte. In fact, di ba sinasabi ko na noon pa, that's even an impeachable ground. That is a betrayal of the public trust. Sapagkat pinagtaksilan mo ang pagtitiwalang binigay sa iyo ng taong bayan ng ikaw ay inihalal. Sapagkat sa saligang batas natin, klarong-klaro doon na ang pangunahing tungkulin ng gobyerno at ikaw, ang puno noon, ay pangalagaan mo, bigyan mo ng proteksyon at pagsilbihan mo ang taong bayan. Matatawag mong pagsisilbi ng taong bayan at pagproteksyon, ang isuko mo ang isang mamamayan sa isang dayuhan na walang jurisdiction sa atin. Masasabi mo ba na yung sinumpaan mo ay pinatutupad mo, sinusunod mo sa pagsuko ng ating soberentiya? Bakit sinuko soberentiya? Kasi nga may sarili tayong malaya, buhay na buhay, malusog na legal sistema. Pinabayaan mo, mangibabaw ang sistema legal nila na walang jurisdiction nga. Illegal nga sila eh. Kaya illegal din ang ginawa mo. Kaya pwede kang ma-impeach. Anong ground? Betrayal of the public trust and culpable violation of the Constitution.